Kung ikaw ay stay-at-home mom, binibigyan ka ba ng allowance ni mister? Una, maswerte ka kung naglalaan ng pang-allowance para sa'yo ang mister mo kahit konti lang. Ipinapakita lang nito na pinapahalagahan ka niya at gusto niyang mabili mo ang mga personal needs mo o kung gusto mo lang na may sariling ipon. Pangalawa, depende rin kasi yan sa net income ng mister mo. Dapat alam nyo pareho kung magkano ang income niya at ang mga expenses para maintindihan mo na sapat lang talaga ang pera niya para sa basic needs ninyo. Sana hindi ka magalit o magtampo sa kanya at huwag mong ikumpara ang mister mo sa iba. Pangatlo, okay na rin kahit hindi ka nabibigyan ng allowance monthly basta every time na may extra siya, bibigyan ka niya pambili ng mga needs mo. Pang-apat, kung kaya mo naman mag-sideline o kahit anong diskarte online, pwede mo rin gawin para magtulungan kayo at mabili ninyo ang mga needs and wants ninyo. Pang-lima, kahit wala kang allowance na para sa'yo lang, okay lang yan as long as nakikita mo naman na masipag, mapagmahal at maalaga ang mister mo. Hindi man niya maibigay lahat ng needs mo, at least responsable siyang tao at hindi kayo pinapabayaan ng anak ninyo. Yun naman ang pinakamahalaga. So again, kung binibigyan ka ng allowance ng mister mo, maswerte ka kaya pahalagahan mo siya. Umiwas ka sa mga bagay na makakasira sa relasyon nyo kasi may mabait kang asawa. Kung ikaw naman ay hindi binibigyan ng allowance, maswerte ka pa rin kung mabait, masipag, mapagmahal at maalaga ang mister mo. Intindihin mo lang ang sitwasyon ninyo ngayon at magdasal palagi sa Panginoon kasi sa Kanya naman galing lahat ng biyaya. Huwag mong iiwan ang mister mo dahil lang hindi siya mayaman. Magsumikap kayo pareho para umunlad ang buhay ninyo. Always pray together and love each other deeply. 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8. But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that.